Sa gitna ng usapin sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkita dito sa Japan sina Senator Rodante Marcoleta at Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki. Magandang araw po mga ka-Life and Things. Sa isang makabuluhang kaganapan kamakailan, nagkita sina Senator Rodante Marcoleta at ang Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki sa Japan. Bagamat maliit sa tingin ng iba, ang ganitong pagkikita ay may malalim na kahulugan. Lalo na sa larangan ng human rights at international engagement. Sa video po na ito, ating sisilipin hindi lamang ang mismong meeting, kundi pati na rin ang mas malalim na implikasyon nito sa politika, human rights at imahe ng Pilipinas sa international stage. Si Senator Marcoleta ay kilala sa kanyang aktibong papel sa Philippine Senate, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa social policies at national governance. Sa kabilang banda, si Shunichi Fujiki ay isang kilalang human rights advocate sa Japan na nagtataguyod ng karapatan ng mga marginalized at vulnerable communities. Ang Pilipinas at Japan ay may matagal ng ugnayan sa politika, ekonomiya at kultura. Hindi bago ang mga opisyal o leader na Pilipino na nakikipag-ugnayan sa Japanese advocates para sa iba't ibang proyekto at dialogue. Ngunit, ang pagkikita ni Marcoleta at Fujiki ay espesyal dahil ito ay nakafocus sa human rights. Isang paksa na madalas ay nagiging sensitibo at pinapansin ng buong mundo. Ayon sa mga ulat, ang meeting ay isang private discussion. Hindi ibinunyag ang lahat ng detalye, ngunit malinaw na ang layunin ay pagpapalitan ng idea tungkol sa human rights at sa iba pang mahalagang issue. Mahalaga ring tandaan na ang ganitong meeting ay nagbibigay daan para sa bilateral understanding, kahit na hindi ito isang opisyal na state visit. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ang mga leader na magtanong, makinig at magplano ng mga hakbang na maaaring makatulong sa parehong bansa sa aspetong panlipunan at human rights advocacy. Natutuwa ako dahil parang hindi siya, parang Pilipino siya eh. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo. Wala man lang due process. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganon ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. Isa sa mga mainit na issue sa human rights sa Pilipinas ay ang ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakatuon sa aligasyon ng extrajudicial killings sa kampanya kontra droga. Mula sa pananaw ng Duterte administration at ng kanyang mga taga-suporta, ang kampanya ay isang matinding hakbang laban sa illegal drugs at kriminalidad na ginawa sa ilalim ng batas at para sa kaligtasan ng nakararami. Ayon sa kanila, ang layunin ay protektahan ang buhay at seguridad ng mga Pilipino. At ang ilang insidente ng labis na paggamit ng puwersa ay hindi sinasadya at madalas na pinalalabis ng kritiko sa international media. Bukod dito, may mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ng ICC. Ang edad ni dating Pangulong Duterte. Sa kasalukuyan, ay isang faktor
sa legal at human rights considerations. Ang ICC ay karaniwang nagbabalangkas ng proseso na may respeto sa kalusugan at edad ng akusado, upang matiyak na ang due process ay naisasagawa ng makatarungan at humane. Ngayon, ano ang kahulugan ng pagkikitang ito mula sa perspektibo ng Duterte administration? Una, ipinapakita nito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa international community. Hindi bilang pag-iwas sa kritisismo, kundi bilang bukas na dialogo para maipaliwanag ang polisiya at intensyon. Pangalawa, sa pakikipag-usap kay Fujiki, maaaring ipakita ni Senator Marcoleta ang balanse at konteksto ng human rights situation. Kabilang na ang ICC case at ang konsiderasyon sa edad ni dating Pangulong Duterte bilang bahagi ng legal at human rights evaluation. At ikatlo, ang meeting ay nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi sumasawalang bahala sa international scrutiny. Bagkus ay handang magpaliwanag at magbigay ng datos upang ipakita ang totoong kalagayan sa ground. Yeah, I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people. And as a leader of the country, what he is doing, he has been done, is really right things to protect their nation, protect the people of the nation. Ang ganitong engagement ay may potensyal na magbukas ng iba pang oportunidad. Maaaring mag-lead sa collaboration o projects na may kinalaman sa social advocacy at human rights, na may pag-intindi sa lokal na konteksto at edad ni dating Pangulong Duterte bilang faktor. Kalawa, posibleng magbigay ng platform para sa mga future dialogues na nagpapaliwanag ng polisiya sa international audience. At higit sa lahat, nagpapakita ito na ang Pilipinas ay nakikinig at nakikipag-ugnayan sa global voices. Isang hakbang na makatutulong sa diplomatikong relasyon at reputasyon ng bansa. Sa kabila ng kontrobersya sa ICC, ang pagkikita ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng dialogue sa halip na puro pagtutol. Ang pakikinig sa ibang perspektibo ay mahalaga, ngunit dapat ding maipaliwanag ang real-world context ng mga polisiya ni dating Pangulong Duterte at ang edad niya bilang konsiderasyon sa legal at humane handling ng kaso. Sa kabuuan, ang pagkikitang ito ay hindi simpleng courtesy call. Ito ay isang simbolo ng patuloy na international engagement, pagpapalitan ng idea, at pagsusuri sa human rights landscape ng Pilipinas. Kasama ang paliwanag ng Duterte administration sa kanyang kampanya kontra droga at ang legal human rights consideration sa kanyang edad. Habang patuloy nating susubaybayan ang ganitong ugnayan, malinaw na ang bawat dialogue, kahit pribado, ay may malalim na epekto sa politika, advocacy, at international perception. Para sa mga susunod na update at mas malalim na analysis, huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli!